Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post, ang balita ngayon. Risa, hindi umano magets. Muling ipinaliwanag ni Senador Risa Hontiveros ang kanyang paggamit ng index cards matapos itong maging paksa sa pangungutya at kritisismo sa social media. Kawawa naman. Sa mga nakarang buwan, naging madalas na puntirya ng ilang netizens at vloggers ang senadora dahil sa kanyang pagdadala at pagbabasa ng index cards habang nagsasalita sa mga pagdinig at sesyon sa Senado. Bukod sa paggamit ng notes para sa mga datos at impormasyon, may ilan ding kritiko na nagsasabing maging ang mga emosyon o personal na saloobin ay nakasulat umano sa kanyang mga index cards. Sa ilang online post, pinagtawanan pa ang mga kritiko ang umano'y pagbabasa ng senadora ng mga linyang nagpapahayag ng damdamin na may mga komentong nagsasabing saloobin na lang nga binabasa pa. Oo nga naman. Kung saloobin mo, di nasa loob mo, sasabihin mo. Kung mga datos, example, datos sa Supreme Court, ito talagang nakasulat kasi may GR number so and so. O kaya batas, Article 7, Section 9, RA blank, isulat mo. Sa loobin, bakit nakasulat pa sa index card sa loobin? Ano ba yan? Sa kabila nito, iginiit ni Hontiveros na walang mali sa paggamit ng notes kung layunin nitong matiyak ang katumpakan at pagiging patas sa isang talakayan. Ito yung paliwanag niya. Hindi ko talaga magets. Ano ba yung point nila? Importante para sa akin na I have those facts correct. Kailangang accurate, factual. Ayon sa senadora, hindi bago sa kanya ang pagsusulat ng notes dahil ginagawa niya na ito mula pa noong siya ay estudyante. Estudyante ka, okay. Senadora ka na eh. Ang pangit kayang dating. Nag-index card sa... Tingnan mo, ang iba, pag nag-privilege speech, yung bond paper talaga. Binabasa yung speech. Okay lang yun, yung speech. Kailan kung yung mga sa loobin at iba pa, puros naka-index card, parang kulang ka ng confidence, kulang ka ng... Ayon sa senadora, I didn't know na issue yun. Hindi naging issue nung estudyante ako. Estudyante ka nga. Hindi talaga issue dahil normal yan sa estudyante. Kahit ako nung estudyante ako, gumagamit din ako ng index card. Pinaliwanag din niya na mahalagang may gabay siya lalo na sa mga hearing, plenaryo, debate at interpellation kung saan kinakailangang eksakto ang mga detalyeng inilalahad. Okay. Kapag may hearing o kapag may session at may debate or may interpellation, kailangang accurate, factual. Importante para sa akin na I have those facts correct para maging fair ako sa diskusyon at wala ring malimutang importanteng facts. Bakit ka binabatikos? O kaya kung, pabayaan mo na lang, Madam Senator. Bakit mo pa kailangang sagutin? Ibig sabihin, natatamaan. Hindi na makayanan. Kasi kung ako yan, ibit balikat lang Kailang, grabe naman kasi, palaging may, napapansin ito ng mga netizens pag nagsasalita, may quotes palagi o may alalay palagi sa likod. May tinitignan, may... Hindi katulad si Senator Amy. Pag nagsalita si Senator Amy, promise head, promise ganito. Maliban lang kung prepared speech, yan, binabasa niya. Kaya lang yung interpellation, stock knowledge na lang ni Senator Amy. Sina Senator Marcoleta, ganon.
sina Senator Alan Peter Cayetano, sina Loren Ligarda, Pia Cayetano, kaya umiiyak si Pia Cayetano dahil sa loobin, ano kaya kung umiiyak na galit si Senator Pia Cayetano, binabasa niya sa class card na index card, di ba? Napaka-weirdo. So, anyway, kanya-kanyang style. Ang tanong, anong kinabukasan ni Risa Hontiveros sa politika ngayong 2028? Biglang tumahimik eh. Survey. Parang hindi na siya nababanggit sa survey. Ang pinaka-latest survey na monitor ko, I think, Pulse Asia ata. One-on-one fight, BP Sara and BP Lenny. Bumaba si BP Lenny, tumaas si BP Sara. Compare yung yun mga but sabi ni Mr. Lito Banayo, political strategist, malabo daw si Risa, malabo din itong si John Vic Rimulya, malabo. Kasi it's a kiss of death. Pag i-endorse sila ni, example, magkoalisyon, liberal and Marcos camp, magkoalisyon, i-endorse sila ng Pangulo. It's a kiss of death. Dahil nga dito sa negative 15% na net satisfaction rating ng Pangulo, that's the worst in history. Wala ka talaga. Pati ang Pulse Asia Executive Director, Professor Tabapunda, wala daw magagawa ang any endorsement ng Pangulong Marcos pagdating kay BP Sara, lalo na sa Mindanao and Visayas, dahil baluarte niya. Kaya good luck, Senator Risa Hontiveros. Sana kayo ang standard bearer ng liberal para makita natin sino ang sakalam, Sara o Risa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, karon mo na si ate ang matagaan og yero. Manani ang slot sa balay ni ate. So, huwag pagit kayo. So, karon ate, pila na ni katuig ang imong balay ate nga 9 ani na buslot na gyud kayo ang yero. Pila na ni katuig ate ang imong balay? 10 years na dyan ang balay. Oo, so 10 years nang imong balay. So, busa 9 ani na siya na kuan na siya kanang guba na kay buslot na. So, tuluanan mo kung ulan ate. Oh. Tungod sa kalisod, di gyud mo makapalit og sin. Kay ko to bra sa among pagkaon. So, na kay anak te. Naa. So, pila ka buki mong anak? Sabot. So, isa ang anak ni ate. So, asay mong bana ate? Nagtrabaho. So, nagtrabaho ang imong bana. So, ikaw lang ang nadire. So, si ate, guba na ilang balay. Busa kung muulan, tuluan na gid kay sila. Busa, gitagaan na to sila og yero aron sila makaatop. Dako gyud ako pasalamat sa Ginoo kay natagaan na ni Giero. Sa nag-sponsor, dagan pa ang natagaan ani. So, si ate, so, muna ilang itsura sa ilang balay. Luoy gid kay sila. Kaya ang ilang paningkamot, kutob lang gid taon kung makakwarta sila sa ilang pagkaon.
So daghang kay salamat sa Ginoo sa nagatanaw sa video. O gilabi na sa nag-sponsor nga makatok na sila.